matamis na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng bad breath. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa WebMD, ang bad breath o halitosis ay resulta ng poor dental health habits. Pero ito rin ay maaaring senyales ng iba pang problema sa kalusugan. Ilan sa mga pagkain na pwedeng magdulot ng di kaaya-ayang amoy ng hininga ay ang cheese, ilang spices, alcohol, orange juice at soda. Kaya naman, para manatiling fresh breath, ay palaging tandaan ang payo ng American Dental Association na ugaliing magsipilyo ng ngipin twice a day. Regular na magpakonsulta sa dentista, iwasan ang paninigarilyo, uminom ng maraming tubig at kumain ng prutas at gulay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez.
Flores para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Ephraim Fautagana. Pray for our country, Bishop. Oras ganap na alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang hindi kagandahang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 8 ng buwan ng Hunyo. Mga namatay dahil sa pagsalanta ng malakas na lindol sa Mindanao. Umabot na sa 19. 7 ang nawawala at mahigit 100 ang mga nasugatan. Tsunami waves na monitor sa ilang lugar ng Mindanao matapos ang malakas na lindol. Pagdinig naman ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinispindi Senator Erwin Tulfo pinag-i-inhibit naman sa hearing. 18 bagmen ni Zaldico nagtungo sa Senado pero hindi dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Senator Bato de la Rosa nasa bansa pa rin, ayon naman sa kanyang abogado. Halaga naman ng diesel maaaring tumaas ng hanggang sa halos 6 na piso kada litro bukas, araw po ng Martes. Warrant of arrest laban kay Carly Diskaya isinilbi na matapos silipat sa Bulacan at nagbantang isisiwalat ang pangalan ng mga politiko at mga kongresista na tumanggap din ng kickback sa mga flood control projects. At maluhong biyahe ni Health Secretary Herbosa at iba pang opisyal ng Department of Health pinaiimbestigahan sa Ombudsman. Kasuhan na? Tagal. At ngayon sa detalye natin malungkot na balita. Umabot na sa 19 ang bilang ng mga namatay dahil sa napalakas na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kanina alas 7:37 ng umaga. Ayon kay Juni Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense, 7 ang kasalukuyang nawawala, habang 134 naman ang manasugatan dahil sa pagbagsak ng mga debris. Pinakaapektuhan ng malakas na lindol ay ang Socsargen na napaulat na ang 16 na namatay. Karamihan niya sa manamatay dahil sa paggunang gusali habang iba ay dahil naman sa landslide. At isa sa gusaling gumuho ay ang kinaroroonan ng sister station ng DZRH, ang Love Radio FM sa Jal Santos City at ang DZRH News FM. Samantala, wala naman sa mga reported casualties ang dahil sa tsunami o pagtaas
ng tubig dagat. Nasa 10,700 families naman ang inilikas na sa Sultan Kudarat at maging sa Sarangani dahil sa tsunami warning alert. Kaugnay niyan, agad pinakilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatutok ang Office of Civil Defense at ang NDRRMC sa pagtugon sa sakuna at pagsubaybay sa mga apektadong lugar. Inatasan na rin aniya ang DSWD na magbigay ng relief goods at tiyaking handa at operational ang mga evacuation center. Habang nakastandby naman ang DPWH para i-assess ang pinsala sa mga kalsada, tulay at infrastruktura at para linisin ang mga daan, magsagawa ng rescue at relief operations. Iniutos na rin ni Pangulong Marcos ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao until further notice. Tiniyak niya na kumikilos ang national government at hindi pinapabayaan ang Mindanao. Hindi makikipagsabayan si Pangulong Bongbong Marcos sa response team sa kasagsagan ng pagtugon sa epekto ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao kanina alas 7:37. Ayon sa Malacanang, hindi muna pupunta ang Pangulong Marcos sa Mindanao habang abala ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa disaster response. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ayaw kasi ng Pangulong Marcos na malipas sa kanya ang atensyon ng mga lokal na pamahalaan at maging ang security forces imbes na tinututukan lamang ang pangangailangan na manapektuhan ng lindol. Ayon kay Castro, nais ng Pangulong Marcos na buo ang focus ng otoridad sa mga biktima ng lindol. Narito si Yuse Claire Castro. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Flash Report. Flash Report! Ano ang flash report natin, Miss Wina? Flash report, Senator Erwin Tulfo nagsampa ng kaso sa 3 sa 18 Maleta Boys ng grave oral defamation. Detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Wina, formal na ang kinasuhan ng grave oral defamation ni Senator Erwin Tulfo ang 3 sa 18 Maleta Boys sa Pasay Prosecutor's Office. Kaugnay ito sa paratang sa kanya ng pagtanggap umano ng mga maletang may lamang pera na iniuugnay sa controversial na flood control projects at umano'y human trafficking. Kabilang sa kinasuhan ni Tulfo sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bolontante. Matatandaang sa isinagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, sinabi ni Bernard Gumban, isa sa mga Maleta Boys, na 2 beses umano siyang naghatid ng mga maleta sa isang bahay sa Green Hills na iniuugnay kay Senator Erwin Tulfo. Ay kay Gumban, unang 2 maleta muna ang kanyang inihatid at 6 naman noong 2 beses. Bukod dito, may iba pang aligasyong inilatag laban sa senador sa parehong pagdinig kabilang ang umano'y paghahatid ng mga babae sa ilang hotel para sa isang VIP na pinangalanan ng mga testigo bilang si Tulfo. Mariin namang itinanggi ng senador